may mga Chinese character pa sa gilid at aluminum yung dingding. Anyway, that was a long time ago, more than 20 years na yun. Oh. Ewan ko bakit kailangan gastusan niya yan. Pansarap program. Akala ko, tinatawag kong sarap-sarap eh. Pansarap program pala, which is the feeding program daw ginamitan niya. Disaster Operations Center, Disaster Relief Program, Libreng Sakay Program, Free Transportation Programs. Kaya na, tinanong siya dyan. Duterte enumerated the following programs of the OVP which she confirmed were covered or supported by the confidential expenses. Some of this, such as the Libreng Sakay, OVP flagship, public assistance projects that were launched early into Duterte's term in 2022. Okay. So ngayon, sabi pa niya, in addition, sabi niya, to that I discharge the functions and duties of the Secretary of the Education. Yan ang DepEd. In addition, I was tasked by the President to co-chair the NTF-LCAC. Yan. And in addition, walang kamatayang in addition ha. So that I also took on the role of the President of the Southeast Asian Ministers of Education Organization. No, anong role ng presidente ron? Napasay talaga ni kung cabinet secretary. Yan. And all of these activities use confidential funds. Okay. So yun ang sinabi ni Sara. Lahat ng mga mga programa na yan, pati mga to, ginagamitan daw nila ng confidential funds. Now, sa DepEd lang, ito ha. Tingnan nyo. 612. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Unang tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. Patungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the President himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo
Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, does the policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Parang lumalabas kasi, Yusek, na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies, nakuha nila sa mababang halaga. Pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Actually, napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. Okay, under the regulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices, primarily Mean of Platts Singapore or MOPS, sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting, no? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. So kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law, oil deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So, hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek Claire, good morning. Pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So, yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa
Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin nung Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, I don't know, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if ina-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag kamo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yon sa ibang pangangailangan nila. And does the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy? Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulo Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po, we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, and I quote, "In the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches." End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng krisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact
sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Tuloy ko na rin po pala yung tanong ko. Yusek, yung mga labor groups are also calling for wage increase. Actually, they're lobbying na ipasa na rin yung legislated wage hike. You have labor leader Sonny Matula saying na gipit na ang mga manggagawa. Tama naman na kailangan mag-adjust, pero ang manggagawa na matagal nang nag-a-adjust. Yung hinihingi daw po na wage hike ay recovery na lang dahil kulang na talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang manggagawa, lalo na yung sitwasyon ngayon. Ano pong comment ng palasyo? Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Last na lang po, on possible help din po sa mga kababayan natin. You have Congressman Toby Chanco proposing a bill that would freeze rents and defer loan payments to cushion the adverse effects of rising fuel prices. Ito po ay temporary freeze sa Pangulo ang version. So kung magkakaroon po sila ng version at ibibigay sa Pangulo, pag-aaralan po ito. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, the Department of Agriculture has recommended to impose a price cap for imported rice. What is the assessment of the President regarding this proposal po? Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation po Laurel kay Pangulo. So ito po naman ay sinusuportahan. Apa. Ma'am, sorry, follow-up question lang po dun sa Crisis Committee. What is the main purpose po of this committee? Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning po. Rep. Asidrek here po. Rep. Asidrek claims the ICI cleared Rep. Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. Can we confirm if this has reached the Malacanang? At itanong na rin po namin kung ano yung update dun sa 41 million budget ng ICI. Naubos po ba? And if not, saan po pupunta? Okay, patungkol po doon sa rekomendasyon ng ICI, ito naman po ay isinumite na sa Ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang Ombudsman na mag-reveal ito para po bilang respeto. At kung matatanong din po ang ICI, mas maganda pong sa ICI mismo manggaling kung ano ang kanilang rekomendasyon. Patungkol naman po sa pondo, yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek.
Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa commission in appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon ng acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang kanilang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inilalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback, either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, it is this is the mere fact that the President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, Nako, mga kababayan, eto pa. Ito yung sunod, mga kababayan, tapos na tayo dyan. Oo, kay Diyos ko, wala kayo mga asahan dyan, mga kababayan. Ha? Do you think, mga kababayan, mananalo pa kaya yan si Libistic kayo si Claire Castro? Yung politiko nga na inendorso nung, ni Pandak, along nga eh. Yeah?
Ay, nako. Mabuti pa naglana siya ng putot, di ba? Para siyang nagluto ng kanin na puro sabaw, naging lugaw. Di ba? Naimbag nga malim. Ayan, Ma'am Nids. Ayan, naimbag na rabii. So, ngayon mga kababayan, dito tayo kay Trillanes. So, ano nga ba yung kay Trillanes, Kent? Nako, eto na nga mga kababayan. Yung kay Trillanes po, mga kababayan, ay nag-file po ng panibago. Nag-file ng panibago mga kababayan na kaso si Trillanes laban dito sa 18 Marines. Nako po mga kababayan. Ngayon mga kababayan, kung may pasabog, ang 18 Marines na nag-deliver daw sila ng ganito, nag-deliver sila ng ganyan, mga kababayan, abangan natin si Trillanes may pasabog rin. Kasi, mga kababayan, yung kasamahan ng 18 Marines ay sumurinder kay Trillanes at kinanta kay Trillanes kung sino ang nag-alok sa kanila para lumabas daw di umano at magkano ang bayad. Nako, eto na mga kababayan. Nako, darating ang panahon, magbabaliktaran talaga to mga kababayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, tama nga, ang sabi ni Ma'am Ginger T, hindi talaga tatantanan ni Trillanes yan, si Digo nga eh. Ito paalala ko sa inyo mga DDS at sa 18 Marines. Si Digo nga hindi tinantanan ni Trillanes, 8 taon niyang hinintay, edi ngayon nakulong, kayo pa kaya? Diba? So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po ito, si Trillanes nag-file na naman ng panibagong complaint. Na naglamang cyber libel si dating Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice laban sa 18 dati umanong miyembro ng Philippine Marines na sinasabi nagpadala ng mali-maletang pera sa ilang opisyal. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Jeff, muling pinabulaanan ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga pahayag ng mga umunoy dating sundalo na natigumano sa kanila ng mali-maletang pera para sa kanya para ibigay sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, may 5 umanong retired at active na dating kasamahan ng mga nasabing sundalo ang inalok ng pera para magbigay ng pahayag pero Ayan, narinig nyo mga kababayan, merong 5 na kasamahan nitong 18 Marines. Kaya pala mga kababayan, yung 18 naging 6 na lang. Nako, mga kababayan, merong 5 na kumanta na. Kaya kung napansin ninyo mga kababayan, yung 18, 6 na lang. 6 na lang ang pumirma doon sa NBI dito sa 18. Kasi yung 5 pala, yung 5, nagsumbong na kay Trillanes. Naku, patay ka niya. Ala, ito na. Ulitin ko pahayag ng mga umunoy dating sundalo na natigumano sa kanila ng mali-maletang pera para sa kanya para ibigay sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, may 5 umanong retired at active na dating kasamahan ng mga nasabing sundalo ang inalok ng pera para magbigay ng pahayag pero hindi umano nila ito tinanggap. Natanggap ni Trillanes ng impormasyong may aatras ng mga umano'y miyembro ng Marines pagkatapos kausapin ng NBI na itinuro na rin umano kung sino ang nagdidikta ng kanilang mga sasabihan. Ayan na. Kaya kung napansin ninyo mga kababayan, 18 Marines. Nakalagay doon 18. Pero mga kababayan, doon po nung pumunta sa NBI, yung 18, 6 lang ang pumirma. So ibig sabihin, yung the rest, naghahatrasan na. So ngayon mga kababayan, yung 5 na kay Trillanes na at yung the rest, nagsumbong na sa NBI kung sino ang nasa likod at magkano ang bayad sa kanila. Patay ka din na. Naku, kaya pala mga kababayan, nalaman-laman ko doon sa NBI according sa aking mga biik na walang puwet, na mga chismosang mga biik, na 6 lang pala talaga ang pumirma. So sabi ko, 18 yun tas 6 lang. Nasaan yung 12? So yung 12 mga kababayan, yung 12 umatras na. Hala ka, patay ka din na. Tapos yung 12, kuhaan mo ng 5, nandun kay Trillanes. Oo, hala. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan
ng pera para lumabas. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Ala! Dagdag ang nasabing cyber libel complaints sa naunang kasong perjury laban sa grupo, gayon din sa cyber libel complaints laban kina Attorney Levy Baligot at iba pang personalidad. Pinalaan ni Trillanes ang mga nirereklamo na hindi siya titigil sa pagsampa ng kaso hanggat nagpapatuloy ang umunay pagkalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Ayan na. Oh. Yan nga, sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Si Gutesa nga eh. Ang sabi ni Chavit Singson, hawak daw ni Romualdez. Pero, sabi naman ni, sabi ni tawag dito, Mike Defensor, kachat niya lang. So, meron bang hawak ni Romualdez na kachat pala niya? Oh, so ibig sabihin mga kababayan, alam ni Mike Defensor kung nasaan si Gutesa. Hindi si Romualdez ang nagtago. Kasi ang sabi nga ni Mike Defensor, kachat daw niya. Ito patunay ha. Sa mga nagtatanong dyan, mga kababayan, totoo ba yan, Kent, nakachat ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito ha, mga kababayan, hindi ito fake news ha. Orly Gutesa, kachat lang ni Mike Defensor. Mismo inamin ni Mike Defensor yan, mga kababayan, sa mga newscaster nung in-interview siya. Wait lang ha mga kababayan, hanapin natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, inamin na mismo ni Mike Defensor. Ay, ito. On. Ayan. Ayan, wait lang. Ano yung sinasabi mo kung kay Orly Gutesa? Wala akong direct sa kanya. Hindi siya... May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. May message lang sa akin na... I had another successful planter building day. I made over $800 in about just 6 hours building 4 cedar fence picket privacy screens. In this video, I'm showing you guys exactly how I built them, delivering them, breaking down material costs, and more. So make sure you guys stick around and enjoy the show. So I'm kind of running low on my pallet here. I'm gonna have to order some more pallets here soon. So stay tuned for the next video because I'll probably be recording and showing you guys the process of me ordering 2 pallets. I'll make sure to show you guys how much I pay for them and everything like that. Delivery, when they come deliver them, and then me putting them away with the pallet jack and all that good stuff. But I'm gonna take a load because I got 4 privacy screen trellises to build today. So stay tuned, guys. We're gonna make some good money today. Let's see how fast we can whip this order up. And so, ibig sabihin nun, no? Ang Diyos sa paniniwala ni Sarah, diba? Diyan ka lang. Kahit anong gawin mo, mamatay kang mahirap. Tanga. O parang ganon. O. So kung ganon naman pala, para saan yung plan A, plan B, tsaka plan C? Anong klase? Bobo talaga nito, no? Tanga-tanga talaga nito. In his will, Kaibigan, may nakikita daw sila ditong King Cobra dito sa Mahimhay, Laguna. Sama natin sila Coconut, Pantang Sabiao at Cobra Prince. Yung mga bata, dyan na lang muna yung mga bata.
Nahuli na? Nahuli? Malaki? Per. Tingnan natin. Per. Nag-blocking din po kaya? Oo. Dami. Hey. Boss Fox. Iniwan nyo ko doon. Dalawa daw ito guys, naghahabulan. Dalawa daw naghahabulan na. Ano sabi mo kagabi? Ayan. So ito mga kababayan, no, ang ating unang tatalakayin ay patungkol dito kay Tubi Chanco na mga kababayan ay binuking ni Jam Magno. Kaya naman pala mga kababayan, itong si Tubi Chanco, Congressman Tubi Chanco ay tudo sip-sip ngayon kay Sara. Tudo puri, tudo sabi na takot daw ang mga kongresista kay Sara, tapos takot daw si ganito, takot daw si ganyan. Ma'am Berhinga Domingo, hello po. An kay Tabayo yung fe, hello po. So, mga kababayan, ito pala yung rason. Ayan, like po tayo mga kababayan. No, ito pala yung rason mga kababayan, no, kung bakit itong si Tubi Chanco ay ganun-ganun na lang kung makapag-react. Hala. Like tayo mga kababayan. Share. Kasi pala mga kababayan, no, may gusto pala ito si Tubi Chanco na plano na mailagay sa senatorial slate ni Sara sa 2028. At mga kababayan, meron pa bukod dyan sa plano niya. Si Tubi Chanco pala ang pinakamalaking budget na kongresista sa kasaysayan. Nako. Si Tubi Chanco pala mga kababayan ang may pinakamalaking budget. Ito ha, pakinggan natin mga kababayan. Buksan natin. It makes sense to me, Tubi Chanco, that ang mga ginagawa mo ngayon ay hindi naman talaga trabaho bilang isang kongresista. Ang ginagawa mo ngayon ay ang nag-audition ka para maisama sa senatorial slate ni Sara Duterte for 2028. At ginagamit... Hala! Oh, alam nyo na. Ang trabaho daw ni Tubi Chanco ngayon mga kababayan ay hindi daw trabaho ng kongresista. Ang trabaho daw ni Tubi Chanco ngayon ay sumisip-sip para maisali sa senatorial slate ni Sara. Nako, eto na mga kababayan. Binuko ni Jam Magno. Nako, hindi to mananalo po Niemas. Syempre, mga DDS dito galit na galit kay Chanco. ay hindi naman talaga trabaho bilang isang kongresista. Ang ginagawa mo ngayon ay ang nag-audition ka para maisama sa senatorial slate ni Sara Duterte for 2028. Ayan. At ginagamit mo ang pangalan ng former Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List at hindi ko Kaya pala mga kababayan, binanata ni Tubi Chanco si Martin Romualdez kahit na nahimik na. Kaya pala, tapos yung pondo daw ng Tingog Party List, kinakalkal niya, yung kung ano yung mga ginagawa ng Tingog Party List, sinisiraan niya. Syempre mga kababayan, si Jam Magno, nasa Tingog Party List po yan nagtatrabaho. Kaya hindi po natin maitanggi na natural magbigay po ng opinion yung tao. Kasi trabaho niya yan Diyan siya nagtatrabaho. Siyempre kung masira ang Tingog Party List, mawalan siya ng trabaho. Masisira din ang kanyang reputasyon at yung mga kasamahan niya dyan. Ito po yung suspect yung nakaputi. Ang suspect ay nag-book. Opo, actually. Ayan, tumatakbo po yung suspect. Movie rider, ito po yung suspect nasa likod niya. Nakaputi. Opo. At may kausap na para bang na-set up na, no? Napagplanuhan na po ito. Okay. Sumisigaw po yung ni Sara, hindi niya raw kilala itong si Madriaga. Yun ang depensa ni Sara. Wala daw yan. Hindi niya raw yan naging kakilala, hindi niya raw yan naging aide, hindi niya yan naging tauhan. Wala. Wala. Walang role sa kanila itong si Madriaga. Yun ang sinabi ni Sara. Pero
sa paninira nila kay Madriaga, habang sinisira nila ito, napanood ko yung mga paninira nila kay Madriaga, lalong nai-establish na kilala nila Sara, si Madriaga, at ito ay may malaking papel sa kanila. Kumbaga, sinasabi mo, hindi mo kilala. Hindi niya raw naging tauhan. Hindi niya raw ito naging aide, hindi naging empleyado. Ha? Pero habang sinisira nila si Madriaga, ang nangyayari, Rubin Padilla. Siya kasi nakita ko ngayon. Nagkaroon siya ng accident, pero hindi ko siya matawag na accident. Parang lumabas lang na accident, pero hindi po accident. Sinadya. Pag inunawa ko, Sorry mga kababayan ko. Mahilig ako sa ula, pero eto hindi ko pinaniniwalaan. Kasi maraming kapalpakang hula ito eh. Oo. Mga kababayan ko, alam nyo, minsan nandadaya pa eh. Oo ha. Nabuking ho ito kasi yung mga hula niya, kunyari ho nag-post ho yan ng isang artikulo ng matagal na, halimbawa nakalipas na ang 3 taon, 2 taon, gano'n ano. Ini-edit yung mga article na yon at pinapalabas na nahulaan yung mga nangyari. Ano? Gano'n ano? Oo. Ito ho, nako. At ilang beses na rin hong napatulpo kasi nga ho mga kababayan, parang nambudol daw di umano, ito ho, sa mga hula niya. Oo. Sige, tuloy. yung vision ko, yun yung nakikita ko eh. Pag nangyari po kasi yung gulo, na i-triple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa... Ang labo rin ito magpaliwanag, ano? nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Ano nga yun? Talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Naku, mga kababayan. Diba? Oo, yan na. Si Pangulong Bongbong Marcos na daw, ang mismong bababa. Kapag nangyari daw kay Robin Padilla, yung pong nakikita daw niya sa kanyang vision na ma-aksidente pero hindi naman daw aksidente. Malabo ito. Ewan ko ba bakit may mga naniniwala rito. Sa totoo lang sa susunod ako na manghuhula magkakatotoo. Tuloy. Yun po yun. Pag may nangyari kay Robin Padilla. Hindi lang kay Robin Padilla. Kumbaga, yung damdamin at bugso ng tao, di na kasi natin control yun eh. Pati nga. Mga kababayan, pag nangyari daw yan kay Robin Padilla, hindi lang daw yun. Kasi daw yung bugso daw ng damdamin ng mga tao. Ay, teka. Hoy, meron bang paki sa inyo kay Robin Padilla? Kasi wala akong paki dyan eh. Rubin Padilla. Siya kasi nakita ko ngayon. Nagkaroon siya ng accident, pero hindi ko siya matawag na accident. Parang lumabas lang na accident, pero hindi po accident. Sinadya. Pag inunawa ko... Sorry mga kababayan ko. Mahilig ako sa ula, pero eto hindi ko pinaniniwalaan. Kasi maraming kapalpakang hula ito eh. Oo. Mga kababayan ko, alam nyo, minsan nandadaya pa eh. Nabuking ho ito kasi yung mga hula niya, kunyari ho post yan ng isang artikulo ng matagal na, halimbawa nakalipas na ang 3 taon, 2 taon, gano'n ano. Ini-edit yung mga article na yon at pinapalabas na nahulaan yung mga nangyari. Ano? Gano'n ano? Ito ho, nako. At ilang beses na rin hong napatulpo kasi nga ho mga kababayan, parang nambudol daw di umano, ito ho, sa mga hula niya.
Sige, tuloy. Yung vision ko, yun yung nakikita ko eh. Mm. Pag nangyari po kasi yung gulo na i-triple sa gulo na nangyari sa atin ngayon dito, kung mangyari lang yun walang kasi hindi sa Ang labo rin nito magpaliwanag, ano? nag-uudyo kasi may batas tayo dyan. Pero sa vision ko kasi nakita ko doon, pag nangyari po kasi yun, may mangyaring pagbabago. Ano nga yun? Talagang magalit ang tao. Kumbaga siya mismo ang magdesisyon na bumaba. Siya matawag na aksidente. Parang lumabas lang na aksidente, pero hindi po aksidente. Sinadya. Pag inunawa ko, Sorry mga kababayan ko. Mahilig ako sa hula, pero eto hindi ko pinaniniwalaan. Sinadya. pag inunawa Nang tumapak sa court ang dalawang dating PBA stars, naging saksi ang Alcoy Cebu sa gabing punong-puno ng aksyon at walang kupas na galing, hindi binigo si Boy Tapang at ang kanilang tagahanga. Nang tumapak sa court ang dalawang dating Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment natin to. Dito naman tayo. Yun nga, 91 pesos kanina. Hindi, ngayon, ano na? Alam ko, may increase ngayong araw, ngayong 24. Yung diesel nga raw, baka umabot na ng 130. Wala tayong magagawa dyan eh. Talagang ganun. Diba? That's the way it is. Wala tayong supply ng petrolyo. At wala rin naman tayong minana na magandang tawag dito, magandang programa pagdating sa petrolyo. Yung mula noong 1987 hanggang sa kasalukuyan, ang mga gobyerno natin umaasa lamang sila doon sa doon sa mga pribadong negosyante na mag-invest, doon sa mga foreign investors, 'di ba? Yeah, that's right. Problema rito yung 60-40. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga kasi, hindi rin naman ako pabor na mga dayuhan yung mamumuhunan dito eh. Siguro kung mamumuhunan ng mga negosyante rito, parang mas gusto ko yung katulad ng Singapore. Ang nagpaunlad sa Singapore, naging investment habang in Singapore, pero hindi yung nandun ang production, hindi. Yung mga financial, ang sa kanila eh. Kumbaga financial market sila eh. Dapat yun doon tayo, di ba? Maging ganun ang Pilipinas. Tapos, pagdating doon sa mga production, dapat meron pa rin tayo. Magkaroon tayo uli ng katulad nitong, yung National Steel Corporation. Dapat magkaroon uli tayo ng ganun. Tayo ang may pinakamagandang bakal nung araw. Tapos wala lang, nabenta lang ng ganun-ganon. Di ba? Yung panahon ni Cory Aquino nagsimula yan yung privatization. Kaya lang, hindi naman yan kasi pagka naplansya yung kontrata, nagkabayaran, hindi naman agad-agad yan ay alis na agad eh. Ang nangyari dyan ay it takes time. Kung di nga nagkakamali, ang alam ko, management ang papalitan dito nung di dyan sa National Steel Corporation. Kaya lang nagkagulatan na lamang ng yung mga equipments hinakot papunta ng ng ibang bansa. Yun ang nangyari. Indonesia ata nakabili niyan. Sayang. Sana buhayin uli ng Pilipinas yan. Bakit kanyo? Hindi naman din magbabago yung quality ng bakal eh. Dito naman sa Pilipinas yan eh. 'Di ba? Para yung mga yung mga minimina natin ng mga raw materials ng bakal, hindi na natin bibenta sa China. At i-kick out na natin yung mga yung mga Chinese na nagma-mining dito. 'Di ba ka-UE? Ka-warrior? Dito almost 2 francs Swiss ang gas. Mahal 'di ba? Pagdating ng FBR yan, ginaganap na yung mga meron pa ring privatization na trinabaho nung panahon niya, pero meron din doon na galing sa time ni Cory Aquino, sa panahon naman niya na
nagkakaroon ng katuparan ng privatization. Tama. Okay, pag-usapan natin ngayon itong. Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin itong mga nasa transport groups at ang latest pong nabasa ko kanina, ito hong mga Talk to the People kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lang ang Pilipinas ang nakaranas ng hirap sa taas ng halaga nito, punsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Huwag kayong mga driver. yan lang yung gera na yun. Sa Ukraine pa lang yun. Anong na-epekto sa Pilipinas nun? Di ba? Yan yung time na sabi ni Duterte. Wala akong magawa. Yan sa langis. Patay. Sabi nga nung iba, grabe strategies, no? Pare, bakit? Hindi man lang bumaba para, hindi, ibig sabihin, wala man lang ginawa para, di ba, makakuha ng, solusyon. Kundi ang nangyari, appeal agad to the people na unawain ninyo. Di ba? Kaya nga ito piniplay ko ngayon baka sakaling gumana. Pati everyone, huwag kayong maghinakit na tumataas ang presyo. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. That's correct. And recently si Mel Chanco, di ba, meron din siyang sinabi na ganyan din na dapat unawain natin dahil lahat, hindi lang tayo, buong mundo nakakaranas niyan. Pero alam nyo, etong mga rally-rally na to, tignan niyo, ibaba ang presyo ng langis, di ba? Hindi dapat doon kayo nagpunta sa mismong supplier ng langis, ng petrolyo. Doon kayo nagrally. Dahil hindi naman kontrolado ng gobyerno. Ang utak kasi ng mga ito, yung mga leader nila, ang itinanim sa kanila, gobyerno ang may control. Iutos lang ng gobyerno mangyayari. Huy, hindi tayo totalitarian, hindi tayo monarchical na totalitarian. Di ba? Apparently, yung gusto ninyong democracy, yun, na meron tayong American Constitution na kung saan, mahina yung executive department. Paano pabababain yan? Ang magagawa lang ng gobyerno dito, yung VAT, saka yung excise tax. Excise tax, ang ibig sabihin, ito yung importation tax. Okay? Nung araw, iniisip, excise tax? Yung pala, importation tax. Yan. Pwedeng suspindihin yan sa ilalim po ng train law. Yan naman po pwedeng remedyo ng gobyerno, pero hindi yung baba presyo. Okay? Ang ginagawa ng gobyerno ay magbigay ng financial assistance, pero hindi po ito pangkabuhayan na pangarapin ninyong araw. A 12 ng Marso 2016, bandang alas 3 ng hapon sa National Highway ng Carmona, Cavite, nagsagawa ng routine checkpoint ang mga pulis matapos makatanggap ng isang anonymous tip. Ayon sa impormasyon, may daraang cargo truck na may kahina-hinalang laman. Hindi bago sa lugar ang checkpoint. Dumaraan ang mga truck na may dalang gulay, frozen goods at iba pang produkto mula Hilaga patungong Maynila. Ngunit sa araw na yon, mas naging maingat at mabusisi ang mga pulis. Ilang minuto ang lumipas, isang puting 10-wheeler truck ang dumaan. Tugma ito sa deskripsyon ng impormante. Parehong plate number at kulay ng container. Maayos ang dokumentong ipinakita ng driver. Nakasaad sa papeles na frozen products ang karga at patungo ito
sa isang warehouse sa Manila. Kalmado ang driver at ang pahinante na kinilalang si Arman Dulatre at Denver Zoniega. Walang bakas ng kaba sa kanilang kilos, ngunit ayon sa utos ng nakatataas, kailangang buksan ang kargamento. Sa likod ng truck ay may malaking industrial freezer. Nang buksan ang pinto, agad na sumalubong ang matapang na amoy ng kemikal. Hindi karaniwang amoy ng frozen meat o seafood. Pag-angat ng metal latch at pagbukas ng freezer, tumambad ang eksenang hindi nila inaasahan. May humigit kumulang 30 katawan ng hindi pa nakikilalang individual ang wala ng buhay at maayos na nakasalansan sa loob. Magkakapantay ang pagkakahiga. Lahat ay wala ng laman loob. Sa pulso ng bawat isa ay may nakataling tag na may iba't ibang code at serial number. Agad na ipinatabi ang sasakyan. Isinagawa ang inquest proceedings sa driver at pahinante habang tinatawag ang SOCO at forensic team upang iproseso ang lugar. Walang nakitang anumang ID o personal na dokumento sa mga katawan. Tila sinadyang burahin ang kanilang pagkakakilanlan. Lumabas sa initial forensic report na ang mga mahalagang bahagi ay maingat na tinanggal gamit ang surgical precision. Ayon sa pathologist, hindi ito gawa ng ordinaryong kriminal. May kasamang taong may sapat na kaalaman sa medikal na proseso. Habang iniimbestigahan ang rehistro ng truck, natuklasang nakapangalan ito sa isang transport company sa Manila. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, lumabas na ang kumpanya ay isang dummy corporation. Ibig sabihin, walang aktwal na opisina. Puro papel lamang ang records. Sa puntong iyon, malinaw na hindi ito simpleng kaso ng iligal na transportasyon. Isa itong planado at organisadong operasyon. At ang freezer truck na naharang sa Cavite ay maaring maliit na bahagi lamang ng mas malaking sindikato. Ilang araw matapos ang pagkakaharang sa freezer truck sa Carmona, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa loob ng investigasyon. Habang isinasagawa ang masusing pagsusuri sa mga biktima, isang bagong impormasyon ang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Isang anonymous email. Maikli lamang ang mensahe, ngunit direkta ang punto. Ang mga katawan umano ay galing sa kulungan. Kalakip nito ang listahan ng ilang pangalan ng mga inmate. Ayon sa email, may mga opisyal sa ilang piitan sa Calabarzon na sangkot sa pangangalakal sa mga preso. Lalo na ang mga matagal ng walang dalaw, walang abogado at walang kamag-anak na naghahanap. Walang pangalan ang nagpadala. Walang traceable na address, ngunit ang listahan ay tila detalyado at may kumpiyansa. Agad na nagsagawa ng discreet verification ng NBI. Hindi ito isinapubliko. Layunin ng mga investigador na makakuha muna ng malinaw na ebidensya bago gumawa ng anumang hakbang na maaaring magpaalerto sa mga sangkot. Sa paghingi ng inmate records mula sa tinukoy ng mga kulungan sa Calabarzon, naging mabagal ang proseso. May mga dokumentong hindi agad maibigay. May mga file na tila kailangang hanapin pa sa archive. Kinailangan pa ng formal na sulat at legal clearance bago ma-access ang ilang datos. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang mga investigador.
Sa papel, maayos ang mga record. Ngunit sa aktwal na beripikasyon, may mga butas. May mga inmate na nakatag bilang deceased, ngunit kulang ang detalye kung saan inilibing ang katawan. Wala ring maipakitang death certificate sa unang hiling. May iba namang nakarecord bilang transferred to another facility, ngunit walang receiving document mula sa sinasabing kulungan. Sa loob ng piitan, tahimik ang mga selda. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga tanong na hindi masagot. Nagsagawa ng discreet interviews ang NBI sa ilang inmates. Karamihan ay nag-aatubiling magsalita. Takot ang nangingibabaw. Ngunit may isang preso na pumayag magbigay ng impormasyon sa ilalim ng proteksyon. Ayon sa kanya, may mga presong kinukuha sa kalagitnaan ng gabi. Sinasabing ililipat daw sa mas maayos na pasilidad o ilalagay sa rehabilitation program. Hindi na raw muling nakita ang mga iyon. Halos lahat umano ay may pagkakapareho. Mga presong matagal nang walang dalaw, walang abogado, at tila nakalimutan na ng mundo. Nang ipakita sa kanya mga larawan na nakunan sa checkpoint, agad niyang nakilala ang tato sa balikat ng isa sa mga biktima. Dati raw niya itong kasama sa selda na kinilalang si Gregorio Lapus, 32 anyos. Sinabihan umano itong ililipat sa isang mas mahigpit na pasilidad dahil sa bigat ng kanyang kaso, ngunit wala nang ibang balita ukol sa kanya matapos na mailabas sa kulungan. Unti-unti nang nabuo ang isang pattern. Ang mga nawawala sa loob ay posibleng ang mga nakita sa checkpoint sa Cavite. Sa isang confidential meeting, may isang miyembro ng custodial staff ang palihim na lumapit sa mga investigador at nag-request na gawing anonymous. Hindi siya mataas na opisyal, ngunit may access siya sa mga dokumento at galaw sa loob. Ayon sa kanya, may deal umano ang ilang opisyal ng kulungan sa isang sindikato na pinamumunuan ng dayuhan. Ang proseso, ayon sa salaysay, ay simple sa papel. Lalagyan ng record na ililipat sa ibang pasilidad para sa rehabilitation. Gagamitin ang pangalan ng isang NGO na umano'y tumutulong sa reintegration program. Ngunit sa halip na dalhin sa bagong kulungan, dinadala raw ito sa isang safe house sa Laguna. Mula roon, hindi na malinaw ang susunod na mangyayari. Sa puntong iyon, ang freezer truck sa Cavite ay hindi na lamang isang isolated incident. Ito ay maaaring dulo ng mas malawak na sistemang umiikot sa loob mismo ng institusyon. Habang lumalalim ang investigasyon sa loob ng mga kulungan sa Calabarzon, sabay ding sinuri ng NBI ang financial records ng ilang opisyal na nasa ilalim ng investigasyon. May mga hindi maipaliwanag na deposits sa kanilang personal bank accounts. Hindi pare-pareho ang halaga, ngunit regular ang pagpasok ng pera. Ang ilan ay nagmula sa foreign remittance centers. May ilan ding wire transfers na dumaan sa Hong Kong at Macau. Unti-unti nang nabubuo ang larawan ng isang sindikatong may koneksyon hindi lamang sa loob ng kulungan, kundi maging sa labas ng bansa. Matapos ang patuloy na koordinasyon sa anonymous informant, isang lokasyon ang ibinigay sa NBI. Isang bahay sa isang tahimik na exclusive lot sa Laguna. Ayon sa impormasyon, ito umano ang ginagamit na pansamantalang pasilidad
bago ilipat ang mga preso sa susunod na yugto ng operasyon. Hunyo 2016, nang isagawa ang raid, wala nang ibang taong naabutan maliban kay Antonio Fortes, lalaking nagpakilalang may-ari ng lupang kinatitirikan ng pasilidad. Wala nang ibang tao, ngunit sa loob ng bahay, may mga silid na nilagyan ng improvised medical equipment. May mga stainless tables, ilaw na karaniwang ginagamit sa minor surgical procedures, at mga portable cooling units. May mga kahon ng medical supplies na walang malinaw na dokumentasyon. Sa isang maliit na kwarto sa likod, may natagpo ang mga lumang inmate uniforms at personal na gamit, tsinelas, lumang damit. Walang inmate na natagpuan sa safe house, ngunit sapat ang mga ebidensya upang patunayan na ginamit ito sa isang operasyon na may malinaw na organisasyon. Ilang araw matapos ang raid, nagpa siyang magsalita si Antonio. Sinabi niyang inupahan ng malaking halaga ang kanyang lupa ng isang grupo ng Chinese na sinabing magtatayo lamang ng frozen goods company sa lugar, ngunit huli na nang malaman niyang iba pala ang gagawing operasyon. Binantaan din umano siya na may mapapahamak kung magsasalita o mangingialam, kaya pinili niyang manahimik ng ilang taon. Humingi ito ng proteksyon kapalit ng kanyang salaysay. Ayon sa kanya, dinadala sa bahay ang mga presong Pilipino kapalit umano ng 80,000 piso kada individual. Maliit na halaga kung ihahambing sa kita ng sindikato sa labas ng bansa. May mga mobile surgical units na pinamamahalaan umano ng mga medical personnel mula sa iba't ibang bansa. Lahat ay mabilis at planado. Matapos makuha ang kailangan mula sa mga biktima, agad itong inilalagay sa portable cooling systems. Pagkatapos, inililipat ang mga ito sa mas malalaking container at inilalabas ng bansa sa pamamagitan ng legal-looking cargo shipments. Nakadeklara bilang laboratory supplies of frozen biological materials. Sa puntong ito, naging malinaw na ang freezer truck na naharang ay bahagi lamang ng mas malawak na operasyon na nagsimula pa umano noong 2013. Habang kinukumpleto ang ebidensya mula sa safe house, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa intelligence reports. Si Chang Liwei, isang Chinese national na matagal nang minomonitor dahil sa koneksyon sa illegal organ trade sa Asia. Hindi siya direktang nakalagay sa mga dokumento sa Pilipinas, ngunit may mga dummy companies at transport firms na may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng third-party incorporators. Sa likod ng mga papeles at pekeng korporasyon, unti-unting lumitaw ang anino ng isang dayuhang utak ng sindikato. At habang dumarami ang ebidensyang nakakalap, mas nagiging malinaw na ang operasyon ay hindi lamang lokal. Ito ay bahagi ng isang international network. Matapos maipon ang sapat na dokumento mula sa safe house at sa mga financial records, naghanda ang NBI at CIDG para hulihin ang ilang Pilipinong may malaking partisipasyon. Hinuli at isinailalim sa kustodiya ang 3 opisyal, 2 dating warden at isang administrative officer na may hawak ng inmate records at transfer documents. Sa pagsusuri ng computer files, may mga naka-encrypt na dokumento at spreadsheet na naglalaman ng mga code na kahalintulad ng nakita sa mga biktima sa truck.
Sa hiwalay na operasyon, sinuri din ang rehistro ng isang NGO na nakapangalan sa Rehabilitation at Medical Outreach. Sa papel, ito ay lehitimo, ngunit sa aktual na beripikasyon, lumabas na rehistrado ito gamit ang mga peking incorporators at walang aktual na opisina. Ang NGO ay ginagamit na panangga upang gawing legal ang mga transfer ng mga preso. Habang lumalawak ang kaso, isang foreign national na nasa Hong Kong ang nagbigay ng sworn statement sa pamamagitan ng international coordination. Ayon sa kanya, bahagi lamang ang Pilipinas ng mas malaking network na kumikilos sa iba't ibang bansa sa Asia. Isinampa ng Department of Justice ang mga kasong trafficking in persons, multiple counts of murder at paglabag sa Republic Act 9208 laban sa mga opisyal ng kulungan at kanilang mga kasabwat. Sa loob ng sistema na dapat sanay nagpoprotekta at nagre-rehabilitate, may mga taong nananamantala ng mga taong walang boses kapalit ng pera. Habang isinasagawa ang paglilitis laban sa mga naarestong opisyal, mas lalong tumutok ang investigasyon sa pangalang matagal nang lumilitaw sa intelligence reports, si Chang Liwei. Sa tulong ng Bureau of Customs, sinuri ang mga kahinahinalang shipment na dumaan sa mga pantalan mula 2013 hanggang 2016. May mga medical containers na nakadeclare bilang laboratory supplies at frozen biological materials. Hindi lahat ay nabubuksan para sa masusing inspection dahil kompleto ang papeles. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, may pattern sa schedule ng shipment, katugma ng mga petsa kung kailan may mga inmate na naitalang transferred o deceased sa ilang kulungan. Unti-unting nagtagpo ang mga timeline. Sa pamamagitan ng international coordination, nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa Interpol upang matunton si Chang Liwei. Ilang taon na umano itong minomonitor, ngunit mailap ito dahil sa dami ng galamay at koneksyon. Gayunpaman, noong 2019, natuntun siya sa Macau. Isinailalim siya sa kustodiya habang inaayos ang extradition process. Hindi agad naging madali ang proseso dahil sa legal na komplikasyon at kapangyarihan ni Wei. Samantala, sa Pilipinas, ang mga sangkot ay kapwa na hatulan ng reklusyon perpetua. Naglabas ng pahayag ang Bureau of Corrections na magsasagawa ng malawakang audit sa lahat ng inmate records. Pinalitan ng ilang opisyal at nagpatupad ng mas mahigpit na monitoring sa transfer at medical clearances ng mga preso. Sa korte, nagsimula nang magsalita ang ilang dating staff